Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy. This one is kung ano yung possible na mangyayari sa mga susunod na araw para sa'yo, Gemini. Okay. First two cards mo dito is Courage and Windfall. Okay. Courage and Windfall. Sinasabi ng baraha sa iyo, Gemini, na maybe maraming, kumbaga sa inyo, Gemini, nakaranas kayo ng mga financial problems. Yung parang feeling na said ka na. Yung naghahanap ka na ng mga pera sa gilid-gilid, like sa shorts, sa mga bags nyo. Yung parang said ka na. But, sinasabi ng baraha na dahil sa sobrang courage mo, sa sobrang lakas ng loob mo, napagdaanan mo yan, pero na-overcome mo siya. So, sa mga susunod na araw, buwan na taon at linggo, sinasabi sa'yo, Gemini ng barahan, na may isang windfall. Windfall of money, windfall of success, windfall of abundance. Okay? And, sinasabi ng windfall card na to na dahil sa pagtsatsaga mo, dahil sa sobrang courage and strength mo, talagang ibe-bless ka or talagang makakakuha ka ng, kumbaga, blessings from the universe. And may iba sa inyo dito, Gemini, na kinakailangan nyo daw na i-ground ang sarili nyo. Find a sanctuary in nature. Connect with the elementals. Ground yourself. So, masyado ka na bang busy? Masyado ka bang nahihirapan sa syudad, sa city, sa trabaho mo? Yung parang feeling exhausted, feeling wasted, feeling drained, yung energy. Yung parang pagdating mo sa bahay, nakahiga ka lang, aalis, parang gano'n. So, magtatrabaho, yung parang feeling mo pagod na pagod ka, pero hindi ka naman nag-marathon. Diba? Yung hindi ka naman naglakad ng naglakad, nakasakay ka naman sa sasakyan, pero pagdating mo sa bahay, parang feeling lost, 'di ba? Na parang nawawala ka, empty, tired. Sa trabaho ganun din, inaantok kahit sobrang tulog sa gabi, ganyan. So, sinasabi ng barahan na kailangan mo pag ganyan, kailangan mong mag-detox. And kailangan mong mag-ground ang sarili. Kailangan mo i-ground yung sarili mo and hanapin mo yung sanctuary hanapin natin yung katahimikan sa nature. Okay? And kailangan nating i-connect ang ating sarili sa kasalukuyan. Kumbaga sa realidad. Oh, diba? So, this one is your future and this is your current situation. Or maybe your future then. Past and future. Sinasabi sa'yo dito, Gemini, ng barahan na to na if you had yung past experiences mo na nakakalungkot, pwedeng meron kang anxiety dati, depression, or hindi ka makatulog, may insomnia ka ata sa sobrang pag-iisip. Sinasabi ng baraha, huwag kang mag-alala kasi meron ditong good news, communication, balita, letter, call, chat, email na pwedeng kumbaga maging solusyon or maging kumbaga clarity, enlightenment dito sa mga pinagdadaanan. Like, may insomnia ka, yun lang. Yung pwedeng example dito, may insomnia ka, pwedeng may gabot na sa insomnia mo, or maybe yung rason kung bakit ka stress ay posibleng makatanggap ka ng good news na pwedeng maging sagot yan sa nararamdaman mo. Okay, next card natin is Knight of Rods and Seven of Cups. So, these two cards, sinasabi ng baraha sa'yo dito na isang exciting na offers. Maybe love offers, job offers, business offers, friendship, or any collaboration or partnership ang pwedeng iharap sa'yo ng universe para sa option and choices na kailangan mong pagpilian. And you're lucky, 'di ba? Kasi sinasabi dito na isang exciting na choices or option, decision ang kailangan mong gawin, Gemini, na pwedeng magpabago sa ikot ng buhay mo. So, ang masasabi natin dito is
pwedeng ang balita na to, ang good news na to na darating sa'yo, eto na yung matagal mong hinihintay na good news. Kaya ka hindi makatulog sa gabi kasi nag-iisip ka parang iniisip mo, maybe it's the result of your physical health exam sa school, or pwedeng board exam, or any accomplishment, or maybe result or outcome sa ginagawa mo, kaya nag-worry ka. But don't worry, kasi sinasabi ng bara, huwag ka mag-alala kasi sobrang maganda ang result na naghihintay para sa'yo. This is your energy, 7 of Swords. Okay. Mag-iingat ka lang if you are single, or even yung in a relationship dyan na merong mga nagpapatibok ng puso nyo. May mga, kumbaga, temptation. Mag-iingat kayo kung may naliligaw sa'yo. Single ka ba? If you're single, ayos lang. Pero, careful ka pa rin kasi meron ditong 7 of Swords and merong the Tower and merong 7 of Rods. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-ingat kasi maybe this love na ino-offer sa'yo ay distraction lang yan. Maybe this friendship na ino-offer sa'yo ay distraction lang yan. So, sinasabi ng baraha, maging malakas ka. You need to be strong, you need to be courageous, you need to be powerful talaga na, kumbaga, i-push natin palabas sa buhay natin etong mga temptation na to, or etong mga distraction na to sa buhay. Okay? And 2 of Swords, napaganda ng 2 of Swords na to kasi sinasabi na lahat ng gagawin mo is either decision or option. Make sure na pag-isipan natin to ng maayos, ng maraming oras. And Justice, sinasabi ng bara sa'yo na if you experience, like for example, like dito, panluloko, pang-scam, ano ba na pwedeng nagdala sa'yo ng pain and heartaches? Maybe niloko ka ng karelasyon mo, niloko ka sa company, sa business mo, nawalan ka ng pera, ninakawan ka, nadaya ka, 'di ba? So, sinasabi ng bara sa'yo na lahat ng pain and heartaches na yan, ay nakasulat yan. Nakasulat yan sa karma. So, huwag kang mag-alala kasi lahat ng pain and heartaches na naramdaman mo, may good karma na balik yan sa'yo. Kaya nga, yung 3 of Swords mo, bahala na dyan yung Justice sa'yo. Kaya hindi ka dapat namumroblema. Ang kailangan mo lang gawin is kumalma ka. Kalmahin mo ang sarili mo, kalmahin mo yung isip mo. Huwag kang parang madala sa temptation na, kumbaga yung maging, kasi miserable to Itong 7 of Swords na to, maybe tao siya or sitwasyon, miserableng situation, miserableng tao na gusto niyang karamay. So, kailangan mong mag-ingat and labanan mo yung tukso. Napakahirap, but you need to pray. And at the same time, yung willingness natin na hindi tayo matukso. Okay? Thank you guys for watching. Bye!